Alam mo ba na minsan, ang kailangan mo lang para magbago ang takbo ng buhay mo ay isang simpleng desisyon. Kailangan mo ng mga maliliit na hakbang na ginagawa araw-araw. Consistent, tahimik, pero makapangyarihan. Kung pakiramdam mo ay paulit-ulit na lang ang araw mo, laging kapos, laging pagod, laging natatalo, baka kailangan mo lang i-hack ang sarili mong sistema. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 life hacks na pwedeng baguhin ang takbo ng buhay mo. Mga simpleng hakbang pero malalim ang epekto. Kaya kung pagod ka ng maging stuck, makakatulong sa iyo ang video ito. Number 1. Magplano kada gabi. Ang gabi ay hindi lang panahon ng pahinga. Ito rin ang perpektong sandali para maghanda. Sa bawat pagtatapos ng araw, may pagkakataon tayong huminto at pag-isipan, ano ba ang mga nangyari? Ano ang mga natapos ko? Ano ang mga kulang pa? At higit sa lahat, ano ang gusto kong mangyari bukas? Kapag ginawa mong habit ang pagpaplano bago ka matulog, para kang naghahanda ng direksyon para sa susunod na araw. Hindi mo hinahayaan na ang bukas mo ay umikot lang sa agos ng kung anong dumating. Ikaw ang kapitan ng oras mo. Sa ganitong mindset, hindi ka na lang basta nabubuhay. Ikaw ay namumuhay ng may layunin. Sa gabi, tahimik ang paligid. Mas kalmado ang isip. Mas malinaw mong naririnig ang sarili mong boses kaysa sa ingay ng mundo. Doon pumapasok ang kapangyarihan ng pagpaplano. Ang pagsulat ng mga gusto mong gawin, mga dapat tapusin, at mga bagay na gusto mong pagtuunan ng pansin ay parang paglalatag ng matibay na pundasyon. Kung wala ka nito, madaling mabuwag ang araw mo sa gulo, abala at pagkalito. At may isang bagay na hindi agad napapansin ng marami. Kapag planado ang araw mo, mas lumalakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Hindi dahil alam mo ang mangyayari, kundi dahil alam mong handa ka kahit ano pa man ang dumating. Ang bawat maliit na aksyon na itinakda mo ay nagsisilbing paalala na kaya mong gumalaw ng may direksyon. Hindi patalon-talon. Hindi ka lang basta nagre-react sa buhay. Ikaw ang gumagawa ng galaw. Kapag ganito mo sinimulan ang gabi mo, hindi ka lang natutulog na pagod, kundi natutulog ka na may malinaw na layunin. Gumigising ka rin nang may mas malinaw na dahilan kung bakit ka bumabangon. Unti-unti, araw-araw, ang buhay mo ay magkakaroon ng ritmo, ng momentum, at ng tahimik pero matatag na lakas. Number 2. Bawasan ang social media consumption. Sa panahon ngayon, ang social media ay parang hangin. Laging nariyan, hindi mo man laging pansin, pero malaki ang epekto sa'yo. At dahil sobrang accessible nito, hindi mo na napapansin kung gaano karaming oras at enerhiya ang nauubos mo rito. Akala mo sandali ka lang mag-check, pero maya-maya ay lumipas na ang 1 oras. Sa bawat swipe, sa bawat like, unti-unti mong binibigay ang pinakamahalagang yaman na meron ka, ang oras mo. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Diyan ito mapanganib. Habang abala ka sa pagtingin ng buhay ng iba, hindi mo namamalayang naiipit na pala ang sarili mong isip sa mga comparison, sa mga inggit, pressure, at sobrang impormasyon. Napupuno ka ng ingay na hindi mo naman kailangan. Ang simpleng pag-scroll ay nagiging routine, isang invisible na ugali na unti-unting kumakain sa konsentrasyon, tiwala sa sarili, at mental health mo. Kaya kapag sinabing bawasan, hindi ibig sabihin tanggalin o burahin. Ang ibig sabihin ay kontrolin. Ikaw ang may hawak ng oras mo, hindi ang algorithm. Ikaw ang may kapangyarihang pumili kung ano ang papasukin sa isip mo. Hindi lahat ng trending ay dapat mong makita. Hindi lahat ng balita ay kailangan mong malaman. At higit sa lahat, hindi mo kailangang laging makita kung nasaan na ang ibang tao sa buhay nila. Ang totoo, habang mas maraming oras kang ginugugol sa panunood ng buhay ng iba, mas nababawasan ang panahong pwede mong gamitin para ayusin at paunlarin ang sarili mong buhay. Hindi mo kasalanan kung minsan ay nalululong ka, sapagkat talagang dinisenyo ito para kunin ang atensyon mo. Pero oras na para ibalik mo ang kontrol. Oras na para maging intentional ka
sa paggamit ng oras mo online. Kaya sa bawat sandaling pipiliin mong i-down muna ang phone, sa bawat minutong pipiliin mong magpahinga sa social media, isa yung panalo para sa'yo. Panalong tahimik, panalong produktibo, panalong mapayapa. At sa paglipas ng mga araw, mararamdaman mong may bago kang puwang sa isip mo. Puwang para sa ideya, para sa inspirasyon, para sa direksyon. Kapag unti-unti mong inalis ang sobrang digital na ingay, mas maririnig mo ang sarili mong boses. At sa boses mong yan, nandoon ang katotohanan kung sino ka talaga at kung saan ka dapat patungo. Number 3, magtipid at mag-ipon bago gumastos. Ang isa sa pinakamahalagang life hack na madalas binabaliwala ay ang prinsipyo ng tamang paghawak ng pera. Kadalasan kasi, kapag may pumasok na kita o sweldo, inuuna agad ang paggastos. Parang may kasamang excitement na parang kailangan mong ibalik ang lahat ng pagod mo sa isang araw ng reward. Pero sa totoo lang, ito ang madalas na bitag. Dahil ang pera na hindi mo kontrolado, siya ang kukontrol sa'yo. Kapag natutunan mong unahin ang pagtitipid at pag-iipon bago pa man isipin kung saan mo ito gagastusin, nagsisimula kang magbago, hindi lang sa pananalapi, kundi pati sa mindset. Napapalitan ng instant gratification ng disiplina. Hindi ibig sabihin nito ay pagdadamot sa sarili, kundi pagkakaroon ng malawakang pananaw para sa kinabukasan. Sa halip na puro ngayon lang ang iniisip, natututo kang tingnan ang mga darating na taon, mga pangyayaring hindi mo inaasahan at mga pangarap mong unti-unting binubuo. May kapangyarihan sa bawat desisyong ginagawa mo sa pera mo. Ang simpleng pagpili na mag-ipon ay hindi lang financial decision. Ito ay self-respect. Ito ay pagtanggap na deserve mong magkaroon ng mas maayos na buhay sa hinaharap. Sa bawat perang itinabi mo, ipinapaalala mong hindi ka alipin ng gastos, kundi ikaw ang may kontrol sa kinabukasan mo. At oo, minsan mahirap, minsan parang nakaka-frustrate. Pero tandaan mo, ang pera ay hindi dapat laging ginagastos para maramdaman mong buhay ka. Minsan, ang tunay na kayamanan ay nasa katahimikan ng loob, sa kakayahang harapin ang bukas na hindi natatakot dahil alam mong may reserba ka. Hindi lang sa bulsa, kundi sa disiplina mo. Kaya bago ka pa man mag-isip kung anong bibilhin, turuan mo muna ang sarili mong maghintay, magtira, magtabi, dahil ang tunay na pag-unlad ay hindi sa dami ng bagay na nabili mo, kundi sa kapayapaang dala ng alam mong handa ka para sa anumang dumating. Number 4, palitan ang inggit ng inspirasyon. May mga pagkakataon sa buhay na tila ba dumadaan tayo sa isang yugto ng tahimik na pagkukumpara. Hindi mo man sinasadya, parang automatic na lang napapaisip ka kung bakit mas maayos ang buhay ng iba, kung bakit sila may mas maganda, mas marami, mas mabilis ang progreso. At sa gitna ng mga tanong na yan, unti-unting pumapasok ang pakiramdam na parang nahuhuli ka na, parang may kulang sa'yo o parang hindi sapat ang ginagawa mo. Diyan nagsisimula ang inggit. Tahimik itong gumagapang sa isipan hanggang sa unti-unting binabawasan ang tiwala mo sa sarili. Pero ang totoo, hindi naman masama ang makakita ng tagumpay ng iba. Ang masama ay kung hinahayaan mong sirain ito ang pananaw mo sa sarili mong landas. Kapag pinili mong palitan ng inggit ng inspirasyon, pinipili mong tumingin hindi bilang tagasunod sa kompetisyon, kundi bilang estudyante ng posibilidad. Pinipili mong maniwala na kung kaya ng iba, kaya mo rin. Hindi para tapatan sila, kundi para pagyamanin ang sarili mong bersyon ng tagumpay. Ang inggit ay sumisiksik sa puso kapag hindi malinaw ang direksyon ng buhay. Kapag hindi mo alam ang layunin mo, madali kang madistract sa tagumpay ng iba. Pero kapag malinaw sa'yo kung sino ka, kung anong gusto mong makamit, at anong mga hakbang ang dapat mong gawin, ang nakikita mong tagumpay ng iba ay nagiging gasolina, hindi balakid. Hindi mo kailangang ikumpara ang timeline mo sa timeline ng iba. Hindi mo kailangan ang kaparehong simula, kaparehong bilis o kaparehong resulta. Ang kailangan mo lang ay ang maniwalang posible rin sa'yo ang pagbabago. Ang inspirasyon ay nagsisimula kapag binubuksan mo ang puso mo sa posibilidad.
hindi sa paghusga ng sarili. Kapag natutunan mong yakapin ang inspirasyon sa halip na inggit, doon mo mararamdaman ang pag-angat. Hindi lang ng sitwasyon mo, kundi ng pananaw mo sa buhay. Nagkakaroon ka ng panibagong sigla, panibagong lakas, at panibagong paniniwala na kahit hindi mo pa nakikita ang bunga, ang pagtatanim mo ay hindi nasasayang. Ang bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay patungo sa sarili mong tagumpay. Ang tunay na kalaban ay hindi ang tagumpay ng iba. Ang tunay na hamon ay kung paano ka mananatiling tapat sa sarili mong proseso habang humuhugot ng inspirasyon sa mundo. Hindi mo kailangang mauna, kailangan mo lang magpatuloy. Number 5, linisin ang paligid. Linisin ang isip. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay may direktang epekto sa kalinawan ng ating kaisipan. Hindi natin madalas napapansin, pero tuwing napapalibutan tayo ng kalat, visual man o emotional, parang mas mabilis tayong mapagod, mawala ng gana at mahirapang magdesisyon. Hindi lang ito tungkol sa kaayusan ng gamit, ito'y tungkol sa kaayusan ng loob. Kapag magulo ang paligid, nagiging sabog din ang takbo ng isip. Parang ang daming gustong unahin, pero walang natatapos. Parang ang bigat ng araw, kahit wala ka namang masyadong ginawa. May tensyon sa katawan na hindi mo maipaliwanag. May stress na hindi mo malaman kung saan nanggagaling. Ito'y dahil kahit hindi mo sinasadya, naaapektuhan ng kalat ang estado ng iyong diwa. Ang paglilinis ay hindi lang gawaing bahay. Isa itong paraan ng pag-restart. Kapag nililinis mo ang paligid mo, para ka na ring naglilinis ng isip. Unti-unting lumilinaw ang mga bagay na dati mong hindi makita. Ang mga tanong na dati mong walang sagot, unti-unting nagkakaroon ng direksyon. Parang may tumatanggal ng ulap sa paningin mo. Unti-unting nawawala ang clutter, hindi lang sa paligid, kundi sa loob mo rin. Ito rin ay paraan ng pag-reclaim ng control. Sa panahon na parang lahat ay hindi mo hawak, ang paglilinis ay paalala na may mga bagay ka pa rin kayang ayusin kahit paunti-unti. Isa-isang pag-angat sa sarili, isa itong tahimik na pagsigaw na kaya ko to. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, hindi ito tungkol sa pagiging OC, ito'y tungkol sa pagbigay respeto sa sarili mo. Kapag inayos mo ang space mo, parang sinasabi mong, deserve kong manirahan sa lugar na kalmado. Deserve kong magtrabaho sa lugar na organisado. Deserve kong mag-isip sa lugar na hindi magulo. Dahil sa totoo lang, mahirap ayusin ang buhay kung ang mismong paligid mo ay magulo. Kaya bago mo subukang baguhin ang malalaking bagay sa labas mo, baka ang kailangan mo lang ay magsimula sa pinakamalapit, ang paligid mo. Doon mo mararamdaman ang tunay na pagbabago, hindi sa biglaan, kundi sa tahimik at banayad na paraan. At sa bawat punas, sa bawat ligpit, sa bawat linis, hindi mo lang inaayos ang bahay mo, inaayos mo rin ang sarili mo. Number 6, huwag matakot mag-umpisa uli. Maraming tao ang natatakot magsimulang muli, hindi dahil sa hirap ng simula, kundi dahil sa bigat ng nakaraan. Yung takot na baka mangyari ulit ang sakit, yung pagod na baka mapunta lang sa wala, o yung hiya na baka husgahan ng iba. Lahat ng ito ay parang tanikala na pumipigil sa atin kahit gusto na nating kumawala. Pero ang totoo, ang muling pagsisimula ay hindi kabiguan. Ito ay katapangan. Hindi lahat ng pagbagsak ay dapat katumbas ng pagtatapos. Sa katunayan, ang pagbagsak ay parte ng proseso para maiposisyon ka sa mas tamang landas. Kaya ang muling pagsisimula ay hindi simpleng balik sa zero, kundi bagong simula gamit ang karanasang naipon mo. Mas may alam ka na ngayon. Mas malinaw na kung ano ang ayaw mo, kung saan ka galing, at kung saan mo gustong mapunta. Ang totoo, mas nakakatakot manatili sa lugar na hindi ka na lumalago kaysa sa panganib ng pagsisimula ulit. Dahil kung nanatili ka, alam mong paulit-ulit mo lang uulitin ang parehong resulta. Pero kapag naglakas loob kang muling sumubok, binibigyan mo ang sarili mo ng bagong tsansa. Tsansa na mas maging matatag, mas maging masaya, at mas maging totoo sa sarili. Walang deadline ang pagbangon, walang oras ang pagbabago, at walang sino man ang may karapatang magsabing huli na ang lahat. Basta buhay ka,
may pag-asa. Basta humihinga ka, may laban ka. Ang mahalaga, hindi mo hinahayaan ang takot na diktahan ang direksyon ng buhay mo. Sapagkat ang mga tunay na nagtatagumpay ay hindi laging nasa unahan. Sila yung kahit ilang beses madapa, may lakas pa ring tumayo at muling lumakad. Kaya kung nararamdaman mong panahon na para mag-umpisa uli, huwag mong hayaang pigilan ka ng alinlangan. Dahil minsan, ang bagong simula ang siyang magiging daan para tuluyang makita mo ang layunin mo. Ang halaga mo at ang tibay na taglay mo na noon pa man ay nasa loob mo na. Number 7. Iwasan ang negatibong tao. Sa paglalakbay mo sa buhay, may mga taong hindi mo kailangang sabayan. Hindi dahil mataas ka na, kundi dahil pinipili mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. Ang mga negatibong tao, hindi lang sila basta palaging may reklamo. Sila ay parang ulap na kumakapal sa paligid mo. Unti-unting tinatakpan ang sikat ng araw sa buhay mo. Kapag palagi mong kasama ang mga taong laging may duda, laging may panghila pababa, at laging nakatuon sa kung ano ang mali, hindi mo namamalayang naaapektuhan ang pananaw mo. Sa una, iisipin mong normal lang. Pero habang tumatagal, nahahawa ka. Unti-unti, nagiging takot ka ring mangarap. Natututo kang magduda sa sarili mo at napapagod kang magsikap kasi parang laging may kulang, laging may mali, laging may sablay. Hindi masamang makinig, pero delikado kapag lumulubog ka na sa damdaming hindi sa'yo nagsimula. Sa bawat pakikipag-usap mo sa taong puno ng galit, puno ng inggit o puno ng pait, may dala silang enerhiyang sumisiksik sa space ng isipan mo. At kung hindi ka marunong magtakda ng hangganan, maubos ka nang hindi mo namamalayan. Mapapansin mo na lang, tila nawawala ang sigla mo. Parang mas madalas kang malungkot o kaya'y parang wala ka ng gana kahit saan. Kaya napakahalagang piliin kung sino ang binibigyan mo ng oras at presensya. Hindi ito pagiging suplado, hindi ito pagiging mataas. Ito ay pagmamahal sa sarili. Dahil sa mundong puno ng ingay, kailangan mong hanapin ang katahimikan. At kung may mga taong sagabal sa katahimikan mong yon, kailangan mong matutong lumayo ng may respeto. Hindi dahil galit ka, kundi dahil pinapahalagahan mo ang sarili mo. Ang katahimikan, ang kapayapaan, ang sigla, hindi yan basta-basta dumarating. Kailangan mo yang pagtrabahuhan. At parte ng trabaho ay ang magdesisyong hindi mo hahayaan ng ibang tao na sirain ang inner peace mo. Ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa dami ng naabot, kundi sa tapang mong iwan ang mga bagay at mga tao na hindi na nakakatulong sa paglago mo. Kung gusto mong umasenso, linisin mo ang paligid mo. Hindi lang pisikal, kundi emotional at spiritual. Iwasan mo ang mga taong humihila sa'yo pabalik sa luma mong sarili. Piliin mong sumama sa mga taong nagtutulak sa'yo pataas. Dahil minsan, ang pinakamabilis na paraan para gumaan ang buhay ay ang simpleng paglayo sa mga taong nagpapabigat dito. Number 8. Maghanap ka ng mentor o role model. Sa bawat paglalakbay, may mga sandali talagang hindi mo alam kung saan ka tutungo. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano mo ka gustong magtagumpay, darating ang mga araw na parang umiikot ka lang sa parehong lugar. Doon pumapasok ang kahalagahan ng isang mentor o role model. Ang pagkakaroon ng taong mas nauna sa'yo sa landas. Ang pagkakaroon ng taong mas nauna sa'yo sa landas na gusto mong tahakin ay parang paglalakad sa dilim na may kasamang may hawak na ilaw. Hindi niya aalisin ang lahat ng hirap, pero ililiwanag niya ang daan. Hindi niya gagawin ang trabaho para sa'yo, pero ipapakita niya kung paano mo ito kayang gawin. Ang mentor ay hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga, may karanasan siya. Hindi lang sa tagumpay, kundi sa kabiguan. Kasi ang totoong mentor, hindi lang nagtuturo ng paano manalo, kundi nagpapakita rin ng paano bumangon kapag natalo. Isa siyang salamin kung ano ang posible. At minsan, siya ang boses na maniniwala sa'yo sa panahong hindi mo kayang paniwalaan ang sarili mo. Sa panahon ngayon na ang ingay ng mundo ay parang hindi na natatapos, ang pagkakaroon ng isang role model ay nagbibigay ng direksyon. Isa siyang paalala na kaya mong marating ang gusto mong marating. Basta handa kang matuto, handa kang makinig,
at handa kang magpatuloy kahit mahirap. Hindi para kopyahin siya, kundi para gamiting inspirasyon kung paano mo bubuuin ang sarili mong bersyon ng tagumpay. Minsan, sapat na ang presensya ng taong ito para hindi ka bumitaw. Kasi sa likod ng bawat kwento ng tagumpay, laging may mentor na nagtulak, gumabay o tahimik lang na naniwala. Kaya habang binubuo mo ang mga pangarap mo, hanapin mo rin ang mga taong makakatulong sa'yo. Hindi para maging dependent ka, kundi para mas lumakas ka. Number 9. Maging mapagpasalamat sa maliit na bagay. May kapangyarihan ang pasasalamat. Isa itong panloob na lakas na kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit na bagay, mas nagiging malinaw sa'yo kung gaano ka ka-blessed kahit hindi perpekto ang lahat. Maraming taong nabubuhay sa kakulangan, hindi dahil wala sila, kundi dahil hindi nila nakikita ang meron sila. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang reaksyon sa mga magagandang nangyayari, kundi ito ay desisyon, isang mindset na kusang pinipili araw-araw. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng stress at mga pagsubok, ang puso na marunong magpasalamat ay nakakahanap pa rin ng kapayapaan. Hindi ito bulag sa problema, pero marunong itong tumingin sa liwanag kahit may dilim. Kadalasan kasi, nakatuon tayo sa kung anong kulang, sa kung ano ang wala, sa kung anong hindi pa natin nararating. Pero sa ganitong pag-iisip, hindi natatapos ang paghahangad. Laging may kasunod, laging may kakulangan, laging may inggit. Nawawala ang kontento, at kasabay nito, nawawala ang saya. Dahil kung hindi mo maramdaman ang kabutihan sa simpleng bagay, hindi mo rin mararamdaman ang tunay na kasiyahan kahit dumating pa ang malalaki mong pangarap. Kapag pinalawak mo ang puso mo para makita ang biyaya kahit sa maliit na detalye, mas lumalalim ang koneksyon mo sa buhay. Mas naiintindihan mong hindi mo kailangang maging mayaman, hindi mo kailangang maging sikat o perpekto para maramdaman mong buo ka. Mas natututunan mong pahalagahan ang ngayon sa halip na laging maghintay sa sana balang araw. Doon mo mararamdaman na sapat ka na. Hindi dahil sa dami ng bagay na hawak mo, kundi dahil sa dami ng bagay na kinikilala mong mahalaga. Ang taong mapagpasalamat ay hindi madaling panghinaan ng loob, kasi kahit sa gitna ng unos, may nakikita pa rin siyang dahilan para ngumiti. May lakas pa rin siyang bumangon, hindi dahil wala siyang dinadala, kundi dahil alam niyang may mga bagay pa rin siyang hindi nawala. At yun ang dahilan kung bakit ang simpleng pasasalamat ay isa sa pinakamalalakas na hakbang para mahak ang buhay. Number 10. Alagaan ang relasyon sa Diyos. Sa gitna ng lahat ng problema, pagsubok, tagumpay at pagbabago sa buhay, may isang bagay na hindi mo dapat kalimutan: ang relasyon mo sa Diyos. Ito ang sandigan mo sa panahon ng panghihina, ang direksyon mo sa gitna ng kalituhan, at ang katahimikan mo kapag ang mundo ay maingay. Hindi ito simpleng obligasyon o bahagi ng checklist na ginagawa lang kapag may oras. Ito'y isang buhay na ugnayan na kailangang alagaan araw-araw. Hindi mo kailangang maging perpekto para mapalapit sa Diyos. Ang relasyon sa Kanya ay hindi nakabase sa kung gaano karaming beses kang nagkamali, kundi sa kung gaano ka kadalas bumabalik. Kapag inuna mo siya, parang may kakaibang ayos ang lahat. Hindi agad-agad mawawala ang problema, pero nagkakaroon ka ng lakas na lampasan ito. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil may pinaghuhugutan ka ng lakas. Minsan, mapupuno ka ng duda, mapupuno ka ng pagod at tanong. Pero ang presensya ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman ng isip. Ang panalangin ay hindi lang pagsambit ng salita, kundi paglalapit ng puso. At sa bawat pagkakataong pinipili mong dumulog sa Kanya, may nangyayaring hindi mo agad nakikita, pero tiyak mong mararamdaman: kapayapaan. Ang relasyon sa Diyos ay hindi one way. Ito ay palitan ng pagtitiwala, pakikinig at pagsunod. At habang lumalalim ang koneksyon mo sa Kanya, mas lumilinaw kung bakit ka narito, kung ano ang layunin mo. Mas lumilinaw kung ano ang layunin mo at kung saan ka patungo. Hindi lang siya nagbibigay ng direksyon, binibigyan ka rin niya ng dahilan para magpatuloy, para magmahal, at para maging totoo sa sarili. Ito ang pinakapusod ng lahat ng life hacks, sapagkat lahat ng kaalaman, diskarte at pagsisikap
ay mawawalan ng saysay kung ang kaluluwa ay pagod, kung ang puso ay hungkag, at kung ang espiritu ay wala ng silungan. Ang relasyon sa Diyos ang bumubuo sa mga kulang sa atin, ang nagpapagaling sa hindi kayang gamutin ng mundo, at ang tunay na nagbibigay saysay sa bawat araw na binubuksan natin ang ating mga mata. Ang buhay ay hindi paligsahan. Hindi mo kailangang mauna. Hindi mo kailangang mas mabilis kaysa sa iba. Ang tanging mahalaga ay patuloy kang naglalakad. Kahit mabagal, basta't nasa tamang direksyon. Walang shortcut ang tunay na pagbabago. Ito'y bunga ng araw-araw na pagpili. Pagpiling bumangon kahit pagod. Pagpiling magpatuloy kahit may duda. At pagpiling maniwala kahit hindi sigurado ang bukas. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, may mga araw na tila walang epekto. Para bang walang nangyayaring pagbabago. Pero ang hindi mo nakikita, unti-unti ka nang binabago ng mga simpleng desisyong ginagawa mo araw-araw. Habang ang iba ay abala sa labas, ikaw ay abala sa loob. Sa paghubog ng sarili, sa pagtibay ng loob, sa paglinaw ng layunin. At darating ang araw, magugulat ka na lang, iba na ang kinatatayuan mo. Hindi dahil may milagro, kundi dahil hindi ka tumigil. Ito ang gusto kong ipabaon sa'yo. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsimulang baguhin ang buhay mo. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang timing. Ang kailangan mo lang ay isang pasyang tapat, isang pusong handang magtiwala, isang isipang bukas sa posibilidad ng pag-angat. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang magtatakda kung saan ka dadalhin ng mga araw mo. At ang bawat araw ay bagong pagkakataon. Hindi para baguhin ang mundo, kundi para baguhin ang sarili. At kapag nabago mo ang sarili mo, tiyak, susunod din ang mundo mo. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang mawawala ng loob. Ang pinakamagandang bersyon ng sarili mo ay hindi imposibleng maabot. Unti-unti lang, tuloy-tuloy lang. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi biglaan. Ito ay bunga ng mahabang paglalakbay at desisyong ulitin, ulitin at ulitin ang tama kahit walang nakatingin. Ang pagbabago ay nagsisimula hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Sa mismong oras na pinapanood mo ito, may kapangyarihan kang pumili. At kung pipiliin mong simulan ng pag-aayos ng sarili, ng direksyon, ng pag-iisip, yan ang simula ng panalo mo. Panalo sa sarili, panalo sa buhay.